shadow covers me, a promise of love. My heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope is gone. My heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name forever. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found a fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name
Father, we do not deserve to stand before you. Yes, as we reflect our lives, our account before you, there is none righteous, there is nothing that qualifies us to face you, especially today. But because of your grace and mercy, because of what Jesus has done on the cross for us, we are so thankful for it. You have given us back our place in your family. You have given us back dignity and integrity. Lord, you have given us back that friendship, that sonship, because of Jesus. And to sing before you today, to sing praises of worship, to glorify you through our songs, through our prayers, and to say thank you, Lord, is a very great honor. It is an indescribable gift. It is an indescribable privilege, Lord, to even sing before you, to lift up our hands to acknowledge you, God, to lift up our voices, to sing to you, to serenade you. An awesome privilege. And thank you, God, for the precious blood of Jesus that has qualified us to stand before you, that washed us clean. The Lord, God, our Father, when He looks at us, thank you, Lord, that you don't look at our sin. You don't look at each one of us by our name, by our physical appearance, but you look at Jesus. When you look at us, you look at Jesus. Because of that righteousness that was imputed to us. So we are stand before you, qualified to sing and humbly bow down before you. You are God, you are still God, and that nothing can change that. And you are always seated on your throne. Thank you, Father. We give all the glory, all the honor, and the praises in the name of Jesus. Amen. Amen po. Magandang tanghalian po sa bawat isa. Napakasarap ng tanghalian natin ngayon, ano po. Sa probinsya, sa Pilipinas, pagka ganyang oras, gustong-gusto natin matulog, di po ba? Kasi pagkatapos kumain, inaantok na tayo. But purihin ang Panginoon sapagkat binigyan niya tayo muli ng pagkakataon na makarinig ng magandang balita na pare-parehas natin na pinag-aaralan po, upang ating maisapamuhay. Kaya sa umagang ito ay sama-sama tayo na mag-aaral. Hindi lang po kayo, pati po ako nag-aaral din para ito ay maipamuhay namin. Sapagkat ito po yung pinakamabisang ating sandata sa anumang pagsubok, sa anumang buhay, abang tayo ay nasa ibabaw ng lupang ito. At sino po nakakaalala ng topic last week? Yung minisahe ni Pastor. Napaka ganda pagka about love ang pinag-uusapan, napakaganda, nakakakilig po ba? Ang tinapik po ni Pastor, love extravagantly express. Di po ba napakaganda tungkol sa pag-ibig ang pinag-uusapan. At duduktungan ko po ang mensahe ngayon. At pinamagtan ko naman na ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin. Paano po ba natin pinakikita yung pag-ibig natin sa Diyos?
Kung naalala niyo po yung binahagi din po ni Pastor na si Maria, di po ba, hindi niya iniisip kung gaano kamahal yung ginawa niyang inialay sa ating Panginoong Hesus. Isang pabango na napakasiguro, hirap hanapin, hirap bilhin dahil nga po mahal. At binasag niya pa sa harap ng maraming tao yung lalagyan. Sa ating pong buhay, although hindi natin kaya yung ganong kamahal na halaga, ang nais ng Diyos sa buhay natin, ibasagin natin yung ating puso. Kasi si Maria, binasag niya yung kanyang pride. Sa dami ng mga tao doon, wala siyang pakialam. Basta ang sa kanya mahalaga, yung makaluhod siya doon sa harap ng Panginoon. Yung mismo ang buhok niya, ang ipinahid niya sa paan ng ating Panginoong Hesus. Ganon din sa ating buhay. May hinihiling ang Panginoon sa ating mensahe tungkol sa pag-ibig. Napakahalaga po kasi na sa bawat Kristiyano, yung may pag-ibig, may pagmamahal sa kapwa, may pangunawa sa kapwa. Dahil dito, sumasalamin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa Greek word po, merong 4 na word na sinasabi tungkol sa pag-ibig. Siguro alam niyo kasi matagal na kayo dito sa Greece. Sa wikang Griego, may 4 na pangunahing salita para sa pag-ibig na ginagamit upang ilarawan ang iba't ibang uri ng pagmamahal. Ano po? Ang una dyan ay yung eros. Yung romantikong pag-ibig, ito po ay tumutukoy sa pag-ibig ng matinding damdamin at pisikal na attraction, karaniwan naugnay sa pag-ibig ng mag-asawa. Sabi po diyan, mag-asawa. Hindi po yung asa-asawahan lang, mag-asawa pong tunay. Ano po? Yun po yung ibig sabihin. Ngayon po sa panahon natin, nangyayari na kahit hindi tunay na mag-asawa, umahantong sa ganitong sitwasyon. Doon na po pumapasok ang kasalanan. Pangalawa po, yung pilia. Pag-ibig na pagkakaibigan, pagmamahal batay sa tiwala, paggalang at pagkakaibigan. Makikita ito sa matalik na magkaibigan sa mga taong may matibay na samahan. Kung matibay ang inyong samahan, matatawag kayong piliyad about doon sa Greek word. Sa pangatlo po, yung storge, pag-ibig sa pamilya, likas na pagmamahal sa pagitan ng mga membro ng pamilya tulad ng magulang, anak, o magkakapatid, nakabatay sa malasakit, pag-aaruga, at matagal na ugnayan. At yung pang-apat po, yung agape, yung sa tawag na agape love. Walang kondisyon na pag-ibig, isang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Madalas itong inuugnay sa pagmamahal ng Diyos sa tao at sa pagmamahal sa kapwa na puno ng kabutihan, sakripisyo at pagkapatawad. Ito po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, sabi ko nga po, iniwanan niyang panandalian ang kalangitan upang maiyali yung kanyang buhay para sa atin. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Tayo po ba, gaano natin kamahal ang Diyos sa ating buhay? Sapat ba yung ating pagsisimba? Sapat ba na makita yung nagbabasa tayo ng Biblia? Ang sapat po yung makita sa atin o yung maipamuhay natin yung salita ng Diyos. Lalo na sa buhay ng isang pamilya. Napakahirap po na tumayo sa ganitong gawain kung iahayag namin ng pagmamahal tapos kami namang mag-anak ay hindi nagmamahalan para lang kaming isang kampana walang tunog. Tumunog man, ito ay isang pagakat mahina at walang makarinig. Kung ang buhay namin mag-anak, inakita sa amin na hindi kami nagkakasundo-sundo, ano yung pangangaral namin, ano yung ibabahagi namin bilang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos? Ang ating pong tatalakayin sa
araw na ito ay sa 1 John chapter 4 verse 7 to 21. Hindi ko na po tatawagin si David. Ngayon po, tayo pong lahat ngayon ang babasa. No, pwede ko po ba kayong anyayahan tumayo bilang paggalang sa magandang balita na inihag sa atin ng Panginoon? Lahat po tayo babasa maliban lang doon sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog. Ang title po ng ating babasahin, Ang Diyos ay Pag-ibig. Sige po, 1, 2, basa. Kaibigan tayo sapagkat nasa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat pag-ibig ay ng Diyos ang pinasa sa Diyos. Ang hindi umibig ay ibigay sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nasuko niya sa mundo ang kanyang isa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniligad ng Diyos kundi tayo ang iniibig niya at sinuot niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakilan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahal. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nag-iibigan sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat nanuwad ang kanyang kanyang Espiritu. Ginalaman natin ang kapwa ng susunod ng mga kanyang anak upang iligtas sa sanlibutan. Ang nagpapahayag sa Diyos ang ng Diyos ay nananahan sa Diyos at ang Diyos naman ay nananahan sa atin. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayo mananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy ng pag-ibig ay nananalig sa Diyos at ang Diyos ay nananalig sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't ating katakutan ng araw ng puro sapagkat tayo tulad ng Kristo ay nasa pag-ibig ng Panginoon. Walang sasama sa pag-ibig ay napapinahanap ng pag-ibig ng mga kapwa. Hindi wala ang pag-ibig sa mga kapatapos sapagkat ang kapwa ay kanyang kapatid. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa amin. Ang nasasabing iniibig ko ang Diyos galing ng buo ng kanyang kapatid sa isang sinungaling. Kung ang kapatid sa kanyang nakikitaan ay kanyang pag-ibig, paano niya naiibig ang Diyos sa kanyang pinagkakataon? Ito ang utos na ibigay sa ating Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amang banal na nasa langit, muli o Diyos, narito ang iyong bayan. Himihingi dakilang Diyos, Ama ng gabay at patnubay mo, Diyos, sa mensaheng ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na may pamuhin namin, O Diyos, ang bawat salita mo. Turuan mo kami, O Diyos, na patuloy na makalakad kasama ng banal na Espiritu. Sapagkat hindi namin kaya na kung sarili lang namin. Sapagkat kami mahina, walang kakayanan, minsan natitisod, o kadalasan, Panginoon, nakakagawa ng hindi mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Ba't salamat sa iyong pag-ibig
Inalis mo kami, O Diyos, doon sa madilim na parte ng aming buhay. Nilagay mo kami, O Diyos, doon sa liwanag na kung saan Ikaw yung modelo, O Diyos, ng pag-ibig na hindi kayang pantayan ni inuman, na hindi kayang ialay ni inuman ang kanilang buhay para sa kanilang kapwa. Ngunit ikaw, sa kabila ng iyong pagiging Diyos, pansamantala mong iniwanan ang iyong kaluwalhatian, ang iyong pagiging Diyos, upang maiparamdam mo, O Diyos, sa lahat ng tao ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. At ganoon din, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Narito po kami. Patuloy na humihingi ng sapat na karunungan. O Diyos, ilagay niyo po ang salitang ito sa pinakamatabang parte ng aming puso upang ito'y mag-manifest. At ito, O Diyos, ay maikilos namin na naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, at dalangin ko po, Diyos, lalo ng inyong lingkod. Minsan pa, ay imihingi ako, Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang sa mga maling desisyon, Panginoon. Salamat po, na kahit hindi karapat-dapat ang inyong lingkod, Panginoon, itinawag at pinili mo pang ibahagi ang salitang ito. Kaya naman, O Diyos, tago niyo po ako sa inyong likuran sa gawin ng inyong panan upang ikaw, O Diyos, yung maparangal at madakila sa mensaheng ito. Panginoon, salamat po, O Diyos. Ito po yung aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Sa tulong, habag at biyaya ng banal na Espiritu. Amen. Papupo na po tayo. Pasensya na po. Umpisa pa lang, inapaluha na ako. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Ang mundo po ay maraming definisyon ng pag-ibig. Para sa iba, ang pag-ibig ay emosyon lamang. Para sa iba naman ay pansamantalang damdamin na nagbabago depende sa sitwasyon. Our feeling can change. Ngayon, mahal mo, mamaya, hindi na. Ngayon, crush mo, mamaya, hindi na. Pag nakakita ka ng mas magandang lalaki, mas matangkad na lalaki, yung crush mo, nakalimutan mo na. Feeling can change. Kaya, mag-ingat po tayo, lalo na doon sa mga dalaga, walang asawa, siguraduhin natin, hindi yung basta nakaramdam lang tayo ng konting crush. Amen po. Huwag natin apurahin. Crush, yung pagkagusto. Huwag natin masyadong madaliin. Kung nananalangin ka na makakasama sa buhay, ang ipanalangin mo, yung madadala ka ng lalaking ito o ng babaeng ito doon kay Kristo. Kasi minsan ka lang magmamahal ng tunay. Hindi mo mararanasan ng tunay na pag-ibig kung wala ka kay Kristo. Bakit palagi akong umiiyak? Ano ba yung in love yata ako sa asawa, kaya naiyak ako. Kaya yung bawat tao na ibinibigay sa atin, kung binigyan tayo ng asawa, kinuha mo siya ron sa kanyang magulang, ang kanyang balay, parang ubas. Makinis, maganda. Tapos pagka tumatagal, alam niyo po yung pasas.
yung raisin ba tawag doon, kumukulubot na, di ba? Dapat habang yung ubas na yun nagiging kulukulubot, tumatamis, ganun din sa pag-ibig natin sa ating may bahay. Na kahit yung kanyang balat ay kulubot na, andun pa rin yung pag-ibig natin sa kanila. Kasi pinagkatiwala sa atin yan ng kanilang mga magulang, yung kanilang mga balat ay makinis, walang kapintasan. Tapos nung naging balat ng pasas o raisin ba tawag doon sa English, bigla lang tayong manlalamig sa kanya. Dapat habang tumatagal. Kasi yung pasas habang tumatagal, di ba, habang nagiging dry ang kanyang balat, lalong tumatamis. Dapat ganun din po tayo. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para ito ay maipamuhay natin. Hindi para lang maparangalan yung tumatayo rito. Para ito ay maipamuhay natin. Maging magandang halimbawa tayo sa labas, sa loob at labas ng ating tahanan. Maging magandang halimbawa tayo dun sa ating pinapasukang trabaho. Huwag tayong madala ron sa kanila mga offer. Ngunit ipinakikita ng kasulatan ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Hindi natin maunawaan ang tunay na pag-ibig kung hindi natin makikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan nga po yung ating tatalakayan sa 1 John chapter 4 verse 7 to 21. Ipinakita ni Apostol Juan ang kaugnayan ng pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng dapat nating ipakita sa ating kapwa. Hindi maaari sabihin ng isang tao na iniibig niya ang Diyos, ngunit hindi niya iniibig ang kanyang kapatid. O ba? Yung kapatid mo na hindi mo kayang ibigin, nakakita mo, yung pakayang Diyos na hindi mo nakakita, maibig-ibig mo. Oh, hallelujah. Paano natin maipapakita ang ating pag-ibig sa Diyos bilang tugon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin? Ito po yung ating pag-aaralan. Sabi ko nga po si Maria, ipinakita niya yung kanyang tunay na pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Hindi niyo napansin doon sa mensahe ni Pastor, mayroong isang lalaki doon na parang nanghihinayang pa ron sa inoffer ni Maria sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat iba ang kanyang kaisipan, iba ang kanyang layunin. Gusto niya i-distract ang nais na gawin ni Maria sa harap ng Panginoon. Kaya anuman ang humahadlang sa ating buhay, huwag nating hayaan na mahadlangan yung pagsamba natin sa Panginoon. Huwag nating hadlangan na manakaw ng kaaway yung ating pananampalataya sa Diyos. Yun lamang po yung makapagsasalba sa atin. Yung pananampalataya mo, kaya kang bigyan ng Diyos ng kagalingan. Yung pananampalataya mo, kaya kang iyaw ng Panginoon doon sa mga dilim na parte ng iyong buhay. Yung pananampalataya natin, kaya tayo iligtas at dalhin doon sa buhay na walang hanggan, naganap na kasama natin si Kristo. Kaya huwag po natin hayaan ipanako ito. Pag sinabi ng pinapasukan mo, Sabado pumasok ka, Linggo pumasok ka, mga tuwirang ka na. Lord, sabihin natin, we have family day. Meron tayong gawain every Sunday. Kaya alam ng mga pinapasukan natin dyan, alam nila na meron tayong simbahan. Meron ako pong isang pinapasukan, hindi ko kasi masabing boss kasi ang boss natin ang Panginoon. Nagbigay siya ng isang dakot na coins, di ko lang nadala. Sabi niya, do you have church, right? Sabi niya gano'n. Can't you give your church these coins? Andun naman sa bahay, hindi ko naman nadala. Nakalimutan ko naman dalhin. But dadalhin ko po sa isang dakot, 50 cent, 20 cents po yata yun. Hindi ko na tinignan, basta binigay sa akin naka-plastic. Patuloy po tayo.
paano natin maipapakita ang ating pag-ibig sa Diyos bilang tugon sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin? Maipapakita natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa kapwa. Yan po yung sumasalamin sa atin. Pag iniibig natin ang kapwa natin, at iba yung panalita mo, malaman nila born again ka. Magtatanong sila, saan yung church mo? Ano yung pangalan ng church mo? Ano yung pangalan ng pastor mo? Kaya dapat kilala niyo yung pangalan ng pastor natin. Baka mamaya paglabas niyo, sino nga ba pala yung pastor natin? Dapat kilala niyo. Baka, ano apelido ng pastor mo? Ay, dapat kilala natin yun. Baka mamaya bigla kayo may nakasabay sa bus. Nagkatanungan kayo, magkagulutan pa kayo. Ay, si pastor pala yun. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay hindi sa tao. Sa Diyos po nagmumula ang pag-ibig. Siya po yung unang nagmahal sa atin kahit hindi tayo karapat dapat mahalin. Bakit? Kasi may kanya-kanya tayong attitude. May kanya-kanya tayong karakter na, alam niyo na yung mga karakter natin kung minsan. Minsan kahit Kristiyano ka na, hindi mo maikubli-kubli yung karakter mo, di ba? Na ilalabas pa rin natin. Kaya ang pag-ibig, ang ating Diyos lamang po. Siya yung nagbibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Pag umiibig tayo, tunay na pag-ibig, kumikilala tayo sa Diyos. Ipinakikita natin, yung tunay na pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay na-apply natin sa ating sarili kasi kumikilala tayo sa Diyos. Ngayon, kung hindi natin kinikilala ang Diyos, hindi mababago yung buhay natin. Dati pa rin tayo kasi wala tayong kinikilala ng Diyos. Nagpapakita lang tayo sa church para masabi, uy, nagsisimba kami. Pero ang pinakamahalaga po sa pagsisimba, yun na-apply natin yung salita ng Diyos. Kahit mabasa natin yung Revelation to Genesis to Revelation, kung wala naman tayong ina-apply na salita ng Diyos, magiging pampataba lamang ito na utak. Ginagawa lang natin, pag dumating yung panahon na mayroong makipagdebate sa atin, yun lang, saka natin ilalabas ito. Pero kung naipamamumuhay natin ito, nakikita sa atin to sa ating pamilya. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napakalino po ng paulit-ulit na pag-ibig. Inire-remind tayo kung paano tayo minahal ng Diyos at kung paano natin siya mamahalin. Sabi diyan, dito natin makakilala sa 1 John chapter 3 verse 10 to 11, dito natin makakilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Malino po sinasabi yan kung sino anak ng Diyos at kung sino yung mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Pag sinabing hindi siya anak ng Diyos, eh kanino siyang anak? Kay dyablo. Kaya kung hindi tayo umiibig sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatiran, alam na natin kung saan tayo. Alam na this, di po ba? Ganun po ang buhay. Sabi ko nga po, ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Nangyayari po at nagaganap sa ating buhay ang nakatala rito, ang nakasulat dito. Hindi man ngayon, hindi man bukas, o sa mga darating na araw, pero ito'y mangyayari. Ito ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Kaya ba natin mahalin ang bawat isa? Sabihin nga natin sa ating katabi, I love you with the love of the Lord. Hindi lang, dapat hindi siyempre, hindi lang boses gagawin natin. Malasakit sa ating kapwa. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8 to 9, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat
Ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ano-anong kasalanan napapawi nito? Yung inggit. Pag nagmamahal ka, yung galit, puot, sama ng loob, selos, lahat ng uri. Ano po ng kasalanan, mapapawi pag nagmamahal ka sa iyong kapwa. Kasi ang tingin mo sa kanya, pag-ibig na, wala na yung galit eh. Kasi nakikristo ko na mawawala na yung selos, mawawala na yung tampo, puot, sapagkat umiibig ka sa Diyos. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bawat isa sa atin, minsan nakapunta tayo sa isang bahay, sa bahay ng mga kapatiran, kapatid. Pagpunta natin doon, tayo po yung maging pagpapala. Maging magandang halimbawa tayo na bisita, hindi po buwisita. Amen. Pagka tinanggap tayo sa tahanan ng isang kapatid, bigyan natin siya ng respeto at pagmamahal. Mapagpala natin siya. Sapagkat sabi ng Diyos kay Abraham, doon sa Genesis chapter 12 verse 3, Abraham, kung sino ang magpala sa iyo sa aking pagpapalain. At kung sino ang sumumpa sa iyo, akin susumpain. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, sino ba hindi gusto ng pagpapala? Di ba lahat naman tayo, di ba? O sino gusto ng pagpapalo? Di ba wala, di ba? Lahat tayo gusto natin ng pagpapala. Kaya kung paano tayo pinagpapala, pagdating natin sa isang bahay, kung hindi man tayo makapag-o-offer ng ano, kahit malang tigahugas ng pinggan, gawin natin. Doon natin maipapakita yung malasakit natin sa kanila. Pag-ibig. Lalo na kung magkakasama kayo sa isang bahay, paano natin maparanas sa kanila yung malasakit sa bawat isa? Kailangan pa ba na utusan tayo? Hindi na. Kailangan kimilos tayo na may pag-ibig. Mabigat kasi pagka hindi ka napagpapala, yung halimbawa, nagiging pabigat ka, doon sa bahay na pinuntahan mo, yung biyaya na nakalaan sa'yo, mapupunta ron sa nagsasakripisyo dahil sa iyong ugali. Kaya sikapin natin na maging magandang bisita tayo. Kung paano ang Panginoong Hesus naging magandang bisita sa ibabaw ng lupang ito, hindi man natin maganap yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, maganap natin kahit na ilang kilos lang ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, paano natin maipapakita ang pag-ibig ng Diyos ilang tugon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin? Maipapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos. Bigyan natin ng halaga yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Na sa halip na tayong mga makasalanan, yung nandoon nakapako sa krus. Pero ang Panginoong Hesus ay hinandog niya yung kanyang buhay para sa atin. Yun po yung pahalagahan natin. Pag nakikita natin ang krus, maaalala natin ng Panginoong Hesus kung paano siya nahirapan. Kung paano tumigis ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Gaano tayo kahalaga sa Diyos? Bakit mahal ng Diyos ang tao? Ibinigay pa ng Diyos yung kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Jesucristo para sa atin. Salamat sa Panginoon sapagkat hindi niya tiningnan yung ating mga kasalanan. Minahal tayo ng Diyos hindi dahil sa mabait ka. Minahal tayo ng Diyos hindi dahil sa ginagawa natin.
Minahal tayo ng Diyos dahil sa mabait siya. Tinanggap niya tayo. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Napakasakit. Kaisa-isang anak, kahayaan mo rin mamatay sa krus ng Kalbaryo. Upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mamamatay na lang siya, tayo pa iniisip niya. Sabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, patawarin niyo po sila, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Mamamatay na lang siya, tayo pa rin lang inaalala niya. Tayo kung kailan mamamatay, saka natin naaalala ang Panginoong Hesus. Di po ba? Pagka tayo naghihirap na, saka natin naaalala ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus makapangyarihan, banal, sagrado. Yung kanyang dugo at laman, ang kanyang buhay sagrado, yun ang inalay niya para sa atin. Huwag natin siyang aalalahanin lang dahil dun sa kapos na tayo. Ngayon pa lang alalahanin natin siya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Yun po ang layunin ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ba, ano ba ang layunin natin ngayon ang nakilala natin si Kristo? Maging layunin natin, maging bahagi tayo ng Great Commission. Yung makapag-invite tayo ng isa, dalawa sa bawat isang kaluluwa sa atin, doon nagagalak ang Panginoon. Libu-libong anghel ang nagsasaya, sabi sa Biblia, pag may na-invite tayo. Sabi sa John 3:16, alam na alam po natin ito. Pakibasa nga po mga kapatid. Pangako po ng Panginoon yan. Pag tayo sumampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Narito po ang Panginoong Hesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Pero tayo po'y mag-iingat. Sapagkat meron ding isang pumunta rito upang siya magnakaw, pumatay at mangwasak. Yan po si Satan. Yung iba, hindi mabanggit yung Satan, S lang ng S. Ano kaya kako ibig sabihin S ng S? Ba't hindi mo banggit ang Satan? Natatakot ka ba na hindi mo kayang banggitin si Satan? Minsan naman, G naman ng G. Sino kaya sinasabi niya? Sigat pala yung sinasabi. G ka ng G. Ano ba G na G.I. Joe? Ba't di mo masabi kompleto yung salita ng pangalan ng Panginoon? Ingatan natin. Kayo na po bahala, Papa G. Sabi nung isa, ano kaya G ang sinasabi nito? Pinost pa rin sa Facebook, ha? Kayo na po bahala, Papa G. Ba naman talaga naman kako. Pati yung pangalan ng Panginoon, sino-shortcut na rin. Gusto yata yung shortcut na salvation ang gusto. Mag-ingat po tayo. Dalawa lang po ang kahihinat na ng tao. Doon sa buhay na walang hanggang kasama si Kristo at doon sa buhay na walang hanggang pagdurusa. Mainit doon, sabi sa Biblia. Yung matandang mayaman, di po ba? Nakikiusap doon kay Abraham. Nasabihin kay Lazaro, sausulong yung dalirit para lumamig ang kanyang dila. Gaano kainit doon? Dito nga lang, nagre-reklamo tayo. Di ba? Sobra init na, doon pa kaya. Kung gaano kainit ang naramdaman natin dito, mas mainit doon. Kaya yung mga tao rito, pasensya na po hindi na sila nahihiya, sobrang init. Halos lumakad sa kalsada na walang saplot . Sabi ko nga, buti pa yung aso dinadamitan. Yung tao unti-unti tinatanggal sa saplot. Ganun po yung panahon ngayon.
Makita mo yung aso lumalakad, naka-diaper. Di ba? Minsan nakadamit pa. Makita mo naman yung tao, sumakay ng bus, kulang na lang huwag takpan ng lahat. Ganun po, dahil sabi nga ng Biblia, ang mundo ay pasama ng pasama. Pasensya na po, hindi ko po sila inuhusgahan, ha? Hindi ko po sila inuhusgahan. Yun po yung nakikita natin. Sobrang init, mas mainit sa impyerno, kaya mag-iingat po tayo. Maganda yung sinasabi diyan ng kasulatan. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus at tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. Subalit napakasaganan ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Yan po yung nakapagligtas sa atin. Wala pong makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Hesus, kahit yung ating sarili. Hindi tayo kaya ligtas na ating sarili. Ang Panginoong Hesus lamang. Hindi nga natin kayang pagalingin yung ating sarili. Ang Panginoong Hesus lamang kaya niya pagalingin. Walang sakit na mahirap sa Diyos. Kaya niyang pagalingin yan. Si Haring Hezekiah nga, mamamatay na, nanalangin siya. Naduktungan pa yung kanyang buhay. Gumaling pa siya. Mangyayari din sa atin yun kung tayo mananampalataya sa Kanya. Walang imposible sa Panginoon. Mga minamahal, dahil ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Paulit-ulit yung pagmamahalan, di ba? Nakakakilig. Parang first love never die. Di ba? Pagka first love never die, talagang walang makapipigil. Di ba? Kahit yung mga magulang nga, pagka sinabing wag, pipilit natin, di ba? Kasi first love. Kaya maraming napapahamak dahil sa first love. Ang first love lamang po ang ating Panginoon. Wala nang iba. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at naging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kung tayo po'y naging iibigan, sumasalamin sa atin yung pag-ibig ng Diyos at nakikilala tayo na tayo mayroon Diyos na inaasahan. Ano po? Yan yung ating identity. Yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig natin sa Diyos. Yan po yung our identity ng bawat isa. Sabi po sa John chapter 13, verse 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo iniibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Laging paulit-ulit yung mag-ibigan. Bakit kaya laging paulit-ulit? Sinasabi ng Biblia. Upang tumanda sa ating puso't isipan. Hindi lang sa isip, kung minsan napagka sa isip nakakalimutan, nagkakaroon ng amnesia. Kaya kasama sa puso. Sama natin yung pag-ibig sa puso, hindi lang sa isip, saka hindi lang sa nguso. Kung kayo'y mag-iibigan, makakilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Di ba? Yan yung ating identity. O, iba yung turingan ng church na yun, ha? Parang nagkakaisa at nagkakasundo yung church doon. Kahit sila magugulat, di ba? O, yung church doon, hindi nag-iiwanan, ha? Ano kaya meron doon? Ibig sabihin, nandun yung pag-ibig ng Diyos. Yun sikapin natin. Pangatlo, maipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Sabi nga kanina, di ba? Kung hindi tayo umiibig, iba yung ating Ama. Kung umiibig tayo, manatili tayo sa Panginoon. Naalaman natin na natili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu.
Ang bawat isa sa atin na iniibig ang Diyos, meron tatak may binigay sa atin tatak. Anong tatak yun? Yung tatak ng banal na espiritu. Yung banal na espiritu, siya'y nangungusap sa atin para mabago yung ating buhay. Na sa tuwing gagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, nangungusap yan. Iba po yung konsyensya, ha? Sa sinasabi ng banal na espiritu. Nangungusap yan pagka malapit ka ng matisod. Nangungusap yan na i-rebuke mo yung mga bagay na gawa ng kaaway. Nangungusap yan pagka ikaw malapit ka ng maligaw. Nangungusap yan pagka meron dumarating na tukso na hindi mo inaasahan. Kailangan mo i-rebuke ang mga bagay na yun upang hindi ka masiro ng demonyo. Ang demonyo para pong layo na umaatungal yan, hinaantay lang tayong magkasala. Once na tayo ay kumagat doon sa kanyang pain, galak na galak yan kasi nahulog tayo sa kanyang pain. Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Siya po yung tinatak sa atin. Tingnan nyo nga po yung mga katabi. Kung nakita nyo sa kanya yung banal na Espiritu, tingnan nyo po. Di ba? Nasa kanila yung banal na espiritu. Ngiti pa lang, matamis na. Ngiti pa lang, talagang mai-inlove ka na, di ba? Yan po yung tatak sa atin, yung banal na espiritu. Kaya pagka wala sa atin ang banal na espiritu, hindi yung Diyos ang ama natin. Di ba? Diablo. Yung sanlibutan. Kaya pag nananalangin tayo, lagi natin i-address Ama namin Diyos na nasa langit. Kasi meron din nag-Diyos-Diyosan dito sa sanlibutan. Yan po ang demonyo. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Tatak natin dito, tatak natin pagka tayo tutubusin na pagdating ng araw. Hindi lang basta yung tato. Tato pagka namatay ang tao, nawawala na yan kasi pati yung maagnas. Iba yung tatak ng banal na espiritu. Yun po yung tatak natin sa ating puso, sa ating isip. Sama natin yung puso't isipan kasi pagka sa isip lang, makakalimutin ng tao. Nakita namin at pinatotohanan sinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Yan po yung layunin ng Diyos sa atin. Na iligtas tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ang bawat isa sa atin mapahamak. Ayaw ng Panginoon tayo mapunta ron sa impyerno. Kaya nga pinadala yan yung kanyang bugtong na anak upang tayo masave, maligtas. Pero ano ginagawa ng mga tao? Mas pinipili pa nila yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Minsan, ang buhay ng tao magiging parang si Judas. Si Judas, pinagpalit ang ating Panginoon sa 30 silver coins. Ganon din sa buhay natin. Minsan, ang bawat isa sa atin, hindi ko naman sila hinuhusgahan o baka sila may pangangailangan, nasisilaw doon sa bagay na 50 euro para doon sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi ng Judas sila, ha? Baka po sila may pangangailangan lang. Huwag natin pagpalit ang ating Panginoon. Katulad ng nagsisigawan doon, sabi ni Poncio Pilato, sino gusto niyong palayain? Si Barabas o si Jesus na hari ng Hudyo? Inulit-ulit ni Pilato, sino ang gusto niyong palayain? Si Barabas o si Jesus na hari ng Hudyo? Ang sinisigaw ng mga tao si Barabas. Sa halit ang ating Panginoong Jesus ay isigaw nila, yung magnanakaw, yung sinisigaw nila palayain. Dahil sa inggit nila sa ginagawa ng Panginoong Jesus. Dahil sa pride nila, na ayaw nila na maagawan sila ng Panginoong Jesus sa kanilang mga binabahagi.
Ingatan natin ang ating pride. Baka yan yung mapagpahamak sa atin. Sa Gawa, Acts po ito, sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Jesucristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Walang ibang pangalan sa silong ng langit ay ikaliligtas natin, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Pagka sinabing nandoon si Kristo, wag po tayong maniwala. Sapat si Kristo ay nasa puso natin. Malino po ang sinasabi diyan kung sino ikaliligtas natin. Narinig ko yung devotion ng Yoya kanina, binanggit doon yung John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, sabi sa John 14:6, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang makapupunta sa buhay na walang hanggan kung hindi ang ating Panginoong Hesus lamang. Minsan ang tao pagka tinatanong, saan ka pupunta? Maghahanap buhay. Pagka sinabi mo maghahanap buhay, dapat si Kristo ang hinahanap mo kasi siya ay nagbibigay ng buhay. Malinaw po sinasabi kay Jesucristo lamang si Jesucristo lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi po sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi rin po sa pamamagitan ni pastor, na ginagamit po si pastor para tayong magkaroon ng karunungan about sa kaligtasan. Ang Panginoong Hesus pa rin po ang magliligtas sa atin. Pangatlo, may papakita natin ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng panatili sa Kanya. Sa 15, ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos naman ay nananahan sa Kanya. Di po ba? Kasi yun ang laman ng puso mo. Ang Panginoon. Kaya naihahayag siya ng iyong labi na siya ay Diyos. At siya yung makapagliligtas sa iyo. At sa atin. Naalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nanalig sa katotohanan ito, ang Diyos ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umiibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nanatili naman sa Kanya. Yan po yung sinasabi sa John chapter 15 verse 4 and 5. Kailangan makapanatili tayo sa Kanya. Pagka hindi tayo nanatili sa Kanya, hindi tayo makakalago. Dati pa rin yung ating buhay. Kahit nagimising ka ng umaga, kung wala naman sa puso mo yung pagsamba sa Panginoon, wala naman sa puso mo yung pagbabago, sinasayang mo lang yung sabon. Sinasayang mo lang yung tubig. Dapat pagkasisimba tayo, alam natin kung ano yung hihilingin natin sa Panginoon. Alam natin kung ano yung layunin natin, bakit tayo nandun kay Kristo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ng sagana, sangang hindi nang natili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kailangan natin manatili tayo sa Panginoon upang tayo ay lumago at mamunga. Kasi kung hindi naman tayo mananatili sa Kanya, hindi makita sa atin yung kalaguan bilang isang Kristiyano. Ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay sa akin. Di po ba? Kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Kumbaga, tayo may isang puno na pinutulan sa sanga, yung sanga na yun, pagdating ng panahon na tuyo, ipanggagatong lang yun. Ganun ang mangyayari sa atin. Panggagatong, magiging apoy tayo. Doon tayo susunugin. Kasi, walang kabuluhan yung ating ginawang pamumuhay sa ibabaw ng lupang ito, kaya hindi tayo makapamunga-munga. Galatians chapter 5 verse 20-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Napakarami niyan. Pero fruit lang po ang sinabi diyan, hindi fruits. Bakit? Kasi pag nawala ang isa diyan, hindi mo na masasabing pag-ibig yan. Mas lalo na kung nawala yung pag-ibig, wala ka ng kagalakan. Yung iba nga humahantong na sa pagpapakamatay. Kasi walang pag-ibig. Walang paglago bilang isang Kristiyano. Nawawala na yung kabaitan. Kasi wala nang pag-ibig, nagiging sakim. Diba? Buti sana kung hindi nakikita ng mga anak. Kasi kung ano yung nakikita ng mga anak, hindi nang gagawin ng mga anak. Kaya kung nananampalataya ka sa Diyos, yung anak mo darating ang araw, nananampalataya din sa Diyos, naglilingkod din sa Diyos. Eh kung nakakita sa iyo, tapos yung turo pa natin ng iba, na hindi pararamdam yung pag-ibig sa kanyang kapwa, kawawa naman yung anak mo o maging anak natin. Di ba? Kasi iwanan natin siya eh. Magkakaroon ng pamilya yan eh. Magkakaroon ng mga biyanan yan, bayaw, hipag. Eh kung tinuro natin yan eh, hindi marunong makisama. Kawawa lang siya, lalo na kung nag-iisa yung tulad na nag-iisa lang anak namin si David. Pagka hindi namin naimulat doon sa maayos at magandang pamumuhay, kawawa siya pagdating ng panahon. At salamat sa pagpapalaki ng ating pastor. Isang madaling araw, nagising ako, nananalangin siya. Lahat ng nasa loob ng simbahan, pinapanalangin. Naikwento ko nga po kay Ate Ellen yun. Ang nakakatuwa niya, gigisihin ka pa. Na daddy, manalangin, pray. Sabi niya, ganun, I pray. Okay, pray. Yung po yung nakita niya nung si bata pa, kung paano nanalangin si pastor para sa lahat sa atin, ganun siya manalangin. Kaya nakaka-bless po. Pagka kasi nasa ang bata lumaki doon sa church, darating at darating ang panahon, maipamumuhay niya kung ano yung nakita niya sa nagpalaki sa kanya. Purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Sorry. Malapit na po tayo. Pangapat, maipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala na nag-aalis ng takot. Pagka kasi may pag-ibig kang tunay, mawawala yung takot mo. Pero kung nakikipag-ibigan ka lang, nandun yung takot kasi baka mahuli ka. Eh. Kung sa Saudi, putang ulo mo. Di ba? Oh. Kung sa Saudi, kulong ka pa. Eh dito parang ina-allow yung mga ganong sitwasyon. Sa Saudi, pagka yung babae ng anak na walang asawa, kinukulong niya at yung bata kinukuha. Ganun po kahirap. Hindi sila natatakot. Sila nga hindi natatakot eh, pagka gumagawa sila ng mga ganong sitwasyon. Hindi nga sila nahihiya. Dapat tayo rin mga Kristiyano, hindi tayo nahihiya na ipamalita yung magandang balita ng kaligtasan. Ang pag-ibig ay naging ganap sa atin kahit hindi natin kinakatakutan ng araw ng paghuhukom. Darating pong paghuhukom pagdating ng panahon. Kung umiibig ka ng tapat sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong kaibigan, sa iyong mga kapatiran, wala kang dapat nakatakutan. Makakalakad ka ng mapayapa. Kasi wala kang kinakatakutan eh. Diba? Kung ayaw natin ng kaaway, dapat ina-apply natin yung salita ng Diyos. Maging mababa yung ating kalooban. Kasi ayaw natin ng kaaway, dapat ipakita natin yung tatak na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang banal na Espiritu. Sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Di po ba? Ang tao po mga kapatid, pag namatay na minsanan lamang po, susunod po yung paghuhukom na. Ngayon, kung hindi tayo makapagbabalik loob sa Panginoon,
pagdating ng panahon, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Kung ano yung ginawa natin sa ibabaw ng lupang ito, yun po yung ihuhukom sa atin. Kung hindi natin pinahalagahan ang Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, uhukman po tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Bakit paparusahan nga po? Kasi yung ginagawa ng tao hindi naaayon dun sa kalooban ng Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Yung ibinigay sa atin ng Diyos na pag-ibig, huwag natin sasayangin, huwag natin ilalagay dun sa hindi kaibig-ibig. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili, marami tayong dapat na pigilan. Minsan kahit sale, kailangan natin pigilan yan. Baka mamaya hindi na kailangan dahil sale, bili tayo ng bili. Pigilan natin yung ating sarili, lalo na doon sa relasyon na hindi nakakalugod sa Panginoon. Alam na natin ang bawal, alam natin ang masama. Pagka dumating ang panahon na gumagawa ng pamamaraan si Satan para ito tuksuin, rebuke mo na agad in the name of Jesus. Para yung pag-ibig. Para yung sinasabi niyan yung espiritu ng kapangyarihan ay maipamuhay natin. Ephesians chapter 4 verse 13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Tatak, tatak, tatak. Hindi po simpleng tato. Tatak na kailanman ay hindi mabubura sa buhay ng bawat isa sa atin. Mabubura lamang yan pagka yung buhay natin, isinaksak natin doon sa bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Mabubura lamang yan pagka tayo lumayo sa Panginoon. Ang Diyos ayaw na lumayo sa atin, pero yung tao, siya yung lumalayo sa Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos simula pa nung una hanggang ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago. Pero yung pag-ibig ng tao, up and down. Parang alon. Mamaya mahal mo, mamaya hindi na. Ganun po yung buhay ng tao. Kaya napakarami pong napapahamak dahil sa feeling. Kaya siguraduhin po natin, lalo na yung mga, sabi nga po, yung mga dalaga at mga binata, siguraduhin natin. Minsan lang kayo magsusuot ng yung bandamit na pangkasal. Diba? Susunod nung pagka hindi nyo naisuot yun, isusuot nyo ng mga anak nyo yun. Doon na sa pinakamamaliit na kahon. Kaya pahalagahan natin yung sagradong kasal. Magtatapos na po tayo. Last na po tayo. Maipapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang utos na ibigin ng kapwa. Mahirap po ba ang ibigin ng kapwa? Mahirap po ba ibigin ng kapwa? Mahirap kasi wala nag-i-amen, di ba? Mahirap. Di ba? Lalo na pagka ang tao may pride. Hindi niya kaya ibigin sa kanyang kapwa. Lalo na yung tao yung may inggit. Hindi niya kayang imigip sa kasi kahit yung tao na gumagawa siya ng kabutihan, titingnan mo ng masama eh. Yung tao na kudkud ng kudkud nga, hindi mo na-appreciate eh.
Napakahirap. Magagawa lamang natin yan pag tayo ay nakikristo. Yung tunay na nakikristo. Utos yan. Hindi po ito optional, utos ito. Hindi po ito suggestion o advice ng mga alagad. Ito po ay utos ng Diyos. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Diba? Diyos ang unang pag-ibig. Siya yung first love. Never die na sinasabi. Yan yung sinasabi natin na agape. Hindi mag-agape kailanman ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Dapat pagka sinasabi ng pag-ibig ng Diyos, kinikilig din tayo. Pagka sinasabi, iniibig yung cross, namumula pa tayo, kinikilig pa tayo. Dapat pagka pag-ibig ng Diyos, kinikilig din tayo. Di ba? Ang buhay ng tao, pag nakita yung cross, namumula ka agad, tsaka medyo ay naman, gwapo. Mga ganun, di ba? Dapat pag nakita natin yung salita ng Diyos, wow. Di ba? Ang gandang balita tungkol sa pag-ibig. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman siya sa kanyang kapatid. Ano daw? Ay, isang sinungaling. Di ba? Tingnan nyo nga po inyong mga katabi. Mga tapat na pag-ibig yan. Yan. Di ba? Yan, kaya yan, may mga sinumpuan niyang pag-ibig. Yan. Di ba? Yan, may mga sinumpaan niyan, kaya hindi matitibag yan kahit na may dumaan na bagyo, mga pagsubok. Kasi binikis sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ang kapatid ng kanyang nakikita, hindi niya kayang magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Di ba napakaliwanag na sinasabi? Di ba? Iniibig ko yung Diyos, nakita yung kapatid. Hindi man lang papansinin. Di ba? Iniibig niyo yung Diyos. So, paano maaaka yung kapatid na yun sa Panginoon kung magpapatuloy ko doon sa ginagawa ng hindi mo papansinin, hindi po ba? Pakita natin, kaya naman natin magpatawad na. Pero pag nakita, babalik na naman siya sa ano? Ganun po ba yung nagpapatawad? Di ba? Dapat kinakalimutan na. Sabi niya, pagka nagkita, pinatawad ko na sila. Naging katatagan ko nga, pinatawad ko, nakita. Nakakasabay sa tren o sa bus. Dako yung daig, ganyan, di ayaw limingon, di ba? Dapat magpakatotoo tayo, mga kapatid. Di ba? Nangyayari yan. Diba? Nakita yung katampuhan, Kristiyano na siya, ilang taon na siyang Kristiyano. Aba, nung nakita yung daig, parang may nakahang sa daig, ayaw nang gumalaw. Stiff neck, di ba? Patuloy po tayo. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Utos po yan. Kaya mo ba natin gawin? Amen. Gawin natin. Mahirap pero kailangan natin gawin. Ibigin hindi lamang sa salita kundi sa gawa at katotohanan. Ang tunay na Kristiyano ay nagpapakita ng pag-ibig sa tahanan, sa simbahan, sa komunidad at maging sa mga kaaway. Ito yung pinakamahirap. Yung mahalin mo yung kaaway mo. Di ba? Minsan na isusumpa pa nga ng tao tapos mamahalin yung kaaway. Di po ba? Pero dahil na kay Kristo ka, no, mamamahal mo yung kaaway mo. May papanalangin mo yung kaaway mo dahil na kay Kristo ka. At makikita mo yung kaaway mo, darating yung araw, mababa na yung kalooban sa'yo. Siya na yung lalapit sa'yo para himingi ng tawad dahil sa panalangin mo sa ating Panginoong Hesus. Siya yung kikilos. Matthew chapter 22, verse 37-39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalaga daw pong utos, kaya kailangan gawin natin. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam mo naman natin, gano'n natin iniibig yung ating sarili, di ba? Nga, bibili tayo ng mga pampaganda kasi mahal natin yung sarili natin, di ba? Bibili tayo ng pampamacho, di ba? Mahal natin yung sarili natin, di ba? Dapat, ganun din yung ating kapwa. Pag nakita natin yung ating kapwa, lalo na yung kapatiran nangangailangan, sa halip na ibili natin ng pampamacho,
ibahagi natin. Kasi minsan lang di naman sinabing araw-araw, bigyan mo siya. Hindi naman araw-araw sinabing tulungan mo siya. Di ba? Minsan naisip, bibili pa ako ng makeup, ayaw mo na yan. Bibili pa ako ng dumbbell, pang exercise, di ba? Ayaw mo na yan. Yan ang buhay ng tao. Pakita natin kung paano natin inaayos yung ating sarili, ayusin din natin yung relasyon natin sa ating kapwa. 1 John chapter 3, verse 16-18. Dito natin nakakilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ito yung pinakamahirap bilang kapatid. Kaya po ba natin ialay ang ating buhay bilang sa kapatiran? Oh, amen, di ba? Mahirap kasi. Mahirap kasi, di ba? Hindi, Diyos lamang ang makakagawa nito. Di ba? Eh, kung minsan nga, katabi mo na nga hindi mo pa mapasin-pansin, di ba? Oh. Tapos iaalay mo pa yung kanyang buhay. Nangailangan nga, bukas pag may nangailangan ng 500, makakatulong po ba tayo? Oh, di ba hindi ba tayo makakatulong, di ba? Yung pa kayang maialay natin yung ating buhay? Oh. Mamaya yung kapatid na kailangan ng 300, kaya ba natin tumulong? Di ba? Natin kaya, napakahirap po mga kapatid. Kung wala ka kay Kristo, hindi mo magagawa ito. Hindi natin magagawa. Kapag nakita na isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi ba siyang umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Huwag lang puro salita, minamahal kita. Wala ka man lang pabulaklak. O minamahal kita, wala ka man lang pambili 5 kilong bigas. Di ba? Magugutom ang pamilya pagka ganun. Kailangan, lagyan ng aksyon. Hindi puro salita lang. Nagsalita ka ng 5 I love you sa buong maghapon, eh wala ka namang ginagawa. Useless, di ba? Kahit 5 times you saying, I love you, pagka hindi, without action, it's nothing. Ayun, pagtatapos. Tingnan natin ng marami, di ba ba? Pagkatapos. Naalala ko lang po si Peter, sabi ng Panginoong Yesus kay Peter, Peter, minamahal mo ba ako? Sabi ni Peter, oh naman Panginoon, minamahal kita. O sige, pakainin mo yung aking mga tupa. Nagtanong ulit ang ating Panginoong Yesus, Peter, minamahal mo ba ako? O yung parang nasagot ni Peter, di ba? Eh tayo ba, minamahal ba natin ang Diyos? Minamahal po ba natin ang Diyos? Amen. Kaya natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatiran. Amen, amen. Sige ba, tayo po ay tumayo at basahin po natin yung ating pagkatapos. Sige po, 1, 2, basa. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang dapat malaman kundi maranasan at pagkakabuhay. Kung tunay natin tinanggap ang kanyang pag-ibig kay Kristo, ang ating buhay ay magiging sa sarili ng pag-ibig ni Kristo. Sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating pagsunod sa kanyang salita, at sa ating pamamahal sa kapwa. Ang lamang ay hindi lamang mahal tayo ng Diyos, kundi nakikita pa ang iba ang ating pag-ibig sa Diyos sa paraan ng ating pamumuhay. Pagkita natin ang ating pag-ibig sapagkat yun ang utos ng Diyos. Naway maging buhay sa patutuhay ng pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa, kapayapaan at buhay sa lahat ng ating makakasama. Amen. Tayo po ay purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka. Ama namin Diyos na banal at dakila. Amin Diyos na nasa langit. Maraming pong salamat sa mensaheng ito na ipinagkaloob mo sa amin.
kung paano namin, O Diyos, may apply yung pag-ibig namin sa iyo. Mahirap, pero sabi mo nga po, dahil sa kalakasan na ibinigay sa amin ng aming Panginoong Hesus ay magagawa namin. Panginoon, salamat sa mensahe mo na patuloy namin pinangahawakan. O Diyos, ang salita mo na kailanman na hindi mo kami iiwan, ipababayaan. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ay kailanman ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Masalamat po at sa'yo namin pinagkakatiwalaan lahat. O Diyos, sa buhay namin, batid mo at alam mo, O Diyos, yung aming kahinaan, yung aming pangangailangan. Ama, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang salita na narinig namin, upang ito, O Diyos, ay maipamuhay namin. At dalangin ko, Ama, sa bawat may buhay, dakilang Ama, na ipinasok mo sa tahanang ito. O Diyos, dalangin ko, Ama, ang biyaya at pagpapala at himala ang kanilang maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoong Hesus, pag kasi nangangaral, aming Diyos, ay gumagawa siya ng himala sa bawat tao na nakikinig, O Diyos, ng magandang balita. Kaya naman, aming Diyos, sa araw na ito, sa aming pakikinig, ay maranasan ng bawat isa, O Diyos, na naririto, ang kapangyarihan, O Diyos, na hinahanap nila sa iyo ay maranasan. Panginoon, maraming pong salamat. Ito po yung aming samot dalangin na may pasalamat, pananampalataya, pagmamahal sa pinakamataas at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, sa tulong, habag at biyaya ng banal na Espiritu. Amen. Let's heart and spirit of blessing. With the grace of God the Father, the love of Jesus Christ our Lord and Savior, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all. Let us go out there and receive peace, the joy, the comfort, the love of God, and be manifested in us, our fellowship with others, with our family, and with the brethren. And be a testimony